Agad na kumilos ang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Lieutenant Jacob para iligtas mula sa kamay ng mga rebelde ang buhay ng isang major na binihag ng mga ito. 10 lamang ang kanilang bilang, pero ang lahat ay batak na at subok sa giyera. Kumbaga, batikan na ang mga ito at sanay nang pumatay ng mga rebelde. Lula ng isang sasakyang pahimpapawid ay tinungo nila ang gubat kung saan ang hinihinalang pinamumugaran ng mga New People's Army o mas kilala sa tawag na NPA. Nang makarating ang eroplano sa tapat ng nasabing gubat, ay nagsitalunan na ang 10 sundalo kasama na roon si Lieutenant Jacob na may kanya-kanyang suot na parachute. Hindi naman sila magkakaliw ng lugar na binagsakan, kaya madali lang din silang nagtipon sa iisang lugar sa nilapagan ng kanilang leader. O mga kasama, alam naman nating lahat kung anong misyon natin sa gubat na ito, hindi ba? Sikapin sana nating walang malaga sa grupo, kaya magdoble ingat sana ang lahat. Maliwanag ba? Saad ni Jacob sa kanyang mga sundalo na kaagad namang sumaludo kasabay ng magalang nilang pagsagot. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagumpisa na ang mga ito na pasukin ang gubat. Buo ang loob ng lahat at walang nararamdamang takot sa katawan. Maingat ang ikinikilos ng bawat isa at sinusuyod nila ng mabuti ang kasulok-sulukan ng kagubatang madaraanan. Maya-maya lamang ay may lumapit sa lieutenant na isa sa mga sundalo at inilahad nito ang nakita. Mga butong nagkalat sa paligid ang kanilang natuklasan at base sa hugis ng mga ito ay buto iyon ng mga tao. Napatunayan pa ang kanilang kutob nang makakita sila ng 3 pirasong bungo. Wala namang takot sa kanilang sistema ang dumaloy. Marahil ay mga buto ito ng mga taong nabiktima ng mga rebelde. Mga hostages nila na hindi nagbigay ng ransom money ang mga pamilya, kaya nila pinatay ang kanilang mga bihag. Lahat naman ay kumbinsido sa sinabi ni Lieutenant Jacob. Hinayaan na lamang nila ang mga nakita at nagpatuloy sa paglalakad. Pero habang papalalim sila sa gubat, ay mas nakakasulasok naman ang kanilang mga nadaraanan. Nandyan ang mga laman loob ng kung ano o kung sino ang nagmamay-ari nito at nagkalat ang mga nabubulok na laman ng karne. Napakaraming langaw sa parting yon. Maski matibay ang sikmura ng mga sundalo, ay hindi nila naiwasan ang masuka dahil sa sobrang lansa at baho ng paligid. Minabuti na lamang nilang bilisan ang paglalakad para makalayo sa lugar. Saka lamang sila nakahinga ng maluwag nang makadistansya sila roon. Anong klaseng gubat ba itong napasok natin, sir? Mukhang hindi na pangkaraniwang tao ang gumagawa ng mga ganitong krimen. Pagkasabi ng isang sundalong si Sargento Melvin sa kanyang mga kasama ng mga katagang yon, ay sinuyod din ng mga ito ng tingin ang buong paligid. Nagmistulang katayan ng baboy o slaughterhouse ang kanilang kinaroroonan dahil sa mga nagkanda sabit-sabit na mga nilalangaw at nabubulok na karni ng mga tao sa mga sanga-sanga ng puno. May mga damit pa kasi ang mga ito, kaya natukoy nilang mga karni iyon ng mga tao. May mga buo pa ang katawan, pero wakwak ang mga tiyan at nawawala ang mga laman loob. May mga mahabang baril din sa paligid na nasa tabi lang ng mga bangkay. Nanlulumahid ang mga ito ng dugo. Soldiers, alisto kayo. Mukhang hindi lang mga rebelde ang makakaengkwentro natin sa pagkakataong ito. May pahit na takot na saad ni Lieutenant Jacob sa mga tauhan nito. Sir, pakipaliwanag. Ano pong ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Sargento Melvin sa kanilang leader. Sargento, naniniwala ka ba sa aswang? Nanindig ang balahibo ng bawat isa sa kanilang narinig. Ngayon lamang sila nakadama ng takot sa kanilang mga naging misyon. Aswang kamo po, sir.
naniniwala pero hindi na naituloy pa ng sarento ang sasabihin ng agad siyang barahin ni Jacob. Kung hindi kayo naniniwala, ay nasa inyo na yon. Basta gaya ng mahigpit kong bilin sa inyo, ay talasan ninyo ang inyong mga mata, pandinig at pakiramdam. Dahil kapag nakaharap na natin sila, ay dalawa lamang ang pwedeng mangyari. Ang malipol sila o ang malipol nila tayo at gawing hapunan. Napalunok ng laway ang lahat at hindi nila lubos akalain na magkakaroon sila ng ganitong kadelikadong misyon. Mas sanay kasi silang mga rebelde ang kanilang mga nakakalaban at hindi mga aswang na hindi pinaniniwalaan ng karamihan sa kanila. Lalo silang nabahala sa kanilang mga buhay sa mga sumunod na sinabi ni Lieutenant Jacob sa kanila. Ayon pa rito, ay mas malalakas ang mga aswang kapag gabi at bilog ang buwan, kaya mas lalo nilang dapat na pag-ibayuhin ang pag-iingat. Malapit na rin kasi magdilim ang paligid, kaya nararapat lamang na makahanap sila ng magandang pupistuhan na pagpapahingahan. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay may naririnig silang mga yabag ng mga taong nagsisigawan. Ayon sa kanilang mga naririnig ay may hinahabol ang mga ito na hindi dapat makatakas. Sininyasan ni Jacob ang mga kasama niya na umupo sa kanilang kinaroroonan para makiramdam. Hanggang sa nakita nila ang isang lalaking hinahabol ng mga rebelde. May sugat ito sa kanang braso na tila tinamaan ng bala ng barel. Sapu-sapu nito ang bahagi ng katawan na may sugat o tama ng barel na may umaagos na dugo habang tinatakasan ng tiyak na kamatayan. Nang makakuha ng magandang anggulo at tiyempo ang pangkat ng mga sundalo, ay mabilis na inutusan ni Jacob ang mga ito na paputukan ang mga rebelde. Walang nagawa ang mga rebelde nang tambangan sila at hindi na nagawang makapagtago pa ang mga ito dahil sa hindi napagandaan ng biglaang pangyayari, kaya naubos silang lahat sa iisang saglit lamang. Tinanaw ni Jacob ang lalaking hinahabol. Nakatayo ito sa may hindi kalayuan at bago muling tumakas ay sumaludo pa ito sa kanya na tila ba nagpapasalamat. Hindi na niya nagawang habulin pa ang lalaki dahil mabilis itong naglaho sa masukal na parte ng gubat. Pagkatapos nito ay pinuntahan nila ang mga bangkay ng mga rebelde at isa sa mga ito ang naghihingalo pa. Tila naman nabuhusan sila ng malamig na tubig sa paulit-ulit na salitang binibigkas nito bago tuluyang malagutan ng hininga. Aswang? Ibig niya bang sabihin na aswang ang iniligtas natin? Lukot ang noong napatanong si Sargento Melvin sa lieutenant. Malamang, kakaiba rin kasi ang itsura at presensya nito. At isa pa, ang pula ng kanyang mga mata. Nakita ko yun kaninang sumaludo siya sa akin bago nawala. Kinuha ni Jacob ang kakaibang armas na nasa tagiliran ng isang rebelde. Punyal ito na hindi gawa sa bakal o stainless, kung hindi gawa sa tila isang malaking buto nang hindi maisalarawang klase ng isang hayop. Magkagayunman ay isinukbit pa rin niya ito sa kanyang tagiliran. Pagkatapos nilang manguha ng mga armas ay nilisan na ulit nila ang lugar. Kaagad naman silang nakahanap ng magandang pupestuhan para sa pagpapalipasan nila ng magdamag. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na may mga matang nakamasid lamang sa kanila sa may hindi kalayuan. Mapupula ang mga mata na matalim kong tumitig pero walang balak na sumalakay. Sa katunayan ay matyagang binabantayan ng nilalang ang mga sundalong mahimbing nang natutulog at saka lang niya iniwan ang mga ito nang malapit nang lumiwanag ang lugar. Unang nagising si Lieutenant Jacob. Habang mahimbing pa rin natutulog ang mga tauhan niya ay nanguha na siya ng mga tuyong kahoy at gagawa siya ng isang apoy. Habang namumulot siya ng mga tuyong kahoy ay may isang malaking ahas ang nakita niya sa damuhan. Kinuha niya ang kanyang matalas na kutsilyo. Sa kanya tinarget sa ulo ang ahas. Sapol naman ito na kaagad na namatay. Naganap siya ng ilog at sa may hindi kalayuan ay mayroon naman siyang nakita
Doon ay matyaga niyang nilinis ang ahas. Sa kanya tinuog na para bang isaw. Sa kawayang kanyang pinatulis at kiniskisang mabuti. Pagbalik niya sa kanyang mga kasamahan, ay gising na rin ang iba. Kinuha ng mga ito mula sa kanyang daladalang ahas at sila na ang nagpatuloy sa pag-ihaw dito. Ginising na rin ng iba ang mga tulog pa nilang mga kasamahan. Sa pagkaluto ng ahas, ay pagsasaluhan na sana nila ito nang makarinig sila ng mga ikinakasang barel. Doon pa lamang nila napagtanto na napapalibutan na sila ng pangkat ng mga rebelde. Hindi na nila nagawa pang manlaban dahil kapag ginawa nila yon ay tiyak na mauubos sila. Kaya sa pangunguna ni Lieutenant Jacob ay ibinaba nila ang kanilang mga sandata. Dakpin silang lahat! Utos ng tumatayong commander ng mga rebelde. Isa-isa nilang tinalian ang mga kamay ng mga sundalo. Patulak at sapilitan nilang dinala ang mga ito sa kanilang kampo. Maingat ang bawat galaw ng mga sundalo dahil isang pagkakamali lamang nila ay siguradong pare-pareho silang titimbuang sa lupa. Pagkarating nila sa kuta ay isa-isa ulit silang iginapos sa mga kawayang nakatayo sa lupa. Matibay ang pagkakabaon sa mga ito at sa paglipas ng ilang sandali, grabing pagpapahirap ang ginawa sa 10 sundalo. Sinira muna nila ang harapan ng damit ng mga sundalo. Sa kanila sabay-sabay na hinagupit ng buntot pagi. Ang iba ay nawala na ng ulirat dahil sa matinding kirot na nadarama. Kada latay na dumadapo sa kanilang balat ay dilubyo ang idinudulot. Kabayaran yan sa pagtambang ninyo sa aming mga kasamahan. Mga iho di po tragis kayong mga sundalo. Birahin sila! Galit na saad ng commander. Kasabay na pag-utos niyang hagupitin ulit ng buntot pagi ang mga ito. Lupaypay ang lahat pati na rin si Lieutenant Jacob. Makalipas ang ilang oras na pagpapahirap sa kanila, tinanggap na lamang nila na bilang na ang kanilang mga oras sa mga sandaling yon. Sa katunayan ay nalagutan na ng hininga ang iba nilang mga kasama dahil hindi na kinayang tanggapin ng kanilang sistema ang labis na sakit na dulot ng kanilang mga latay sa katawan. Makaraan pa ang ilang saglit ay kinalaga na sila ng mga rebelde. Pero ang inaakala nilang doon na natatapos ang kanilang kalbaryo ay hindi pa pala. Dahil doon pa lamang mag-uumpisa ang tunay na dilubyo sa kanilang buhay. Ang sumunod ay tinalian sila sa mga paa, saka ibiniti ng patiwarek. Maya-maya pa ay naramdaman na nila ang pagdapo ng mga 2x2 sa kanilang mga katawan. Hindi na rin sila makasigaw at tanging pag-ungol na lamang ang kanilang nagagawa dahil sa labis na panghihina. Natigil lamang ang pamamalo sa kanilang mga katawan nang magkaroon ng kaguluhan. Hindi na maaninag ng mabuti ni Lieutenant Jacob ang mga sumunod na kaganapan dahil nanalabo na ang kanyang mga mata. Pero ayon sa kanyang mga nababanaag ay isa-isang bumabagsak sa lupa ang mga tao na tila ba hindi na gumagalaw. Bukod pa roon ay wala na siyang ibang nasaksihan pa dahil tuluyan na siyang nawala ng malay, pati na rin ang natitira niyang kasamang buhay pa. Nagising si Jacob dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mga mata. Napagtanto niyang nasa loob siya ng kubo at dahil sa kalumaan ay may mga maliliit na butas na ang bubong nito na siyang pinapasukan ng sinag na nagmumula sa araw. Nakita rin niya ang 3 sa kanyang kasamahang sundalo, kasama na roon si Sargento Melvin. Pawang malilinis na ang kanilang mga sugat sa kanilang katawan. Inililibot pa ni Jacob ang kanyang paningin sa buong paligid at doon niya nakita sa nakabukas na pintuan ang lalaking iniligtas niya sa kamay ng mga rebelde. Nakangiti itong nakatingin sa kanila. Pero kapansin-pansin ang tila pulang likido na tumigas na sa gilid ng bibig nito. Kumusta nang iyong pakiramdam, Lieutenant? Saad ng lalaki na may mabilog na boses. Kinapa muna ni Jacob ang sariling katawan at nang nakumpirma niyang wala na siyang nararamdamang sakit ay saka pa lamang siya nagsalita. Maayos na ang pakiramdam ko. Salamat nga pala sa pagliligtas at panggagamot sa amin. Siya nga pala,
paano mo kami nailigtas sa kamay ng mga rebelde? Lieutenant, huwag ka nang magkunwari pa na wala kang alam. Alam kong hindi nalingid sa iyong kaalaman na isa akong aswang. Humugot muna ng malalim na paghinga ang sundalo bago ito muling nagsalita. Bakit mo kami iniligtas? Para gawin yung pagkain? Medyo mataas na ang boses at seryoso ang lalaki ng mga sandaling yon. Tama ka. Una, Lieutenant, iniligtas ko kayo para mabayaran ko ang utang na loob ko sa iyo nang iligtas mo rin ang buhay ko sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mga humahabol sa aking rebelde. At pangalawa, nasa amin ang sundalong gusto niyong iligtas. Hindi porke nagligtasan tayo ng buhay ay magiging magkaibigan na tayo. Gusto ko lamang na kayo ang pumunta sa aming kuta para doon namin kayo paslangin at kainin, para maipagiganti ko rin ang buhay ng aking anak na pinatay ng kapwa ninyo sundalo na nauna nang pumunta rito sa aming kagubatan. Nagulantang si Jacob sa mga nalaman, ngunit magkagayunman ay hindi siya nagpahalata sa lalaking aswang. Kung iyan ang gusto mo, ay siyang matutupad. Muli ay maraming salamat sa pagliligtas mo sa aming buhay, at bilang ganti ay ibibigay ko ang labang gusto mong mangyari. Magaling. O siya, maiwan ko na kayo. Magpalakas kayo ng mabuti. At mamayang gabi ay malalaman na natin kung sino ang mananalo sa laban. Hihintayin namin kayo. At kung hindi kayo sisipot, ay ulo na lamang na inyong major ang pwede niyong iuwi. Darating kami. Hindi namin pwedeng talikuran ang aming misyon. Pasensya na pero uubusin namin kayong mga aswang. Pagkasabi niyo ng lieutenant ay umalis na ang lalaking aswang pagkatapos siya nitong pukulan ng isang ngiti. Mabilis namang ginising ni Jacob ang mga kasamang sundalo. Nagulat pa ang mga ito dahil wala na silang mga pasa at galos sa katawan. Naiyak si Sargento Melvin nang malamang mga aswang ang nagligtas at nanggamot sa kanila. Tinanong naman siya ni Jacob kung bakit siya napaiyak. Ayon sa aking pagkakaalam ay napapagaling lamang ng mabilis ang mga sugat ng isang tao kapag aswang ang gumamot sa pamamagitan ng pagyayanggaw. Pwedeng kagaya na natin sila. Paglantad ni Melvin ng kanyang mga nalalaman. Napaupo na lamang si Lieutenant sa kanyang kama at hindi makapaniwala sa mga narinig. Ayaw tanggapin ng kanyang isipan ang katotohanang baka totoo ang sinasabi ng kanyang sarhento. Naguguluhan silang lahat, pero mas lalong hindi sila pwedeng umatras sa laban. Kapag hindi sila sumugod sa kuta ng mga aswang, ay bukod sa mapapahamak ang kanilang major, ay hindi rin nila malalaman ang katotohanan kung nayanggaw ba sila o hindi. Kaysa mag-isip ng kung ano-ano, ay mas minabuti lang ihanda ang mga sarili. Lumabas sila ng kubo at doon nila napagtantong nasa kuta pa rin sila ng mga rebelding bumihag sa kanila. Wala nang katao-tao ng mga sandaling yon at wala ring mga bangkay ang nagkalat. Tanging mga bakas ng natuyong dugo sa lupa ang naiwang ebidensya. Nasagi ng kanilang mga mata ang kinaroroonan ng mga nakatayong katawan kung saan sila brutal na pinapahirapan. Napapailing na lamang sila habang naaalala ang lahat. Sa isang sulok ng kanilang isipan ay nagpapasalamat sila sa mga aswang dahil kung hindi sa mga ito ay matagal na silang pinagpipistahan ng mga uod sa ilalim ng lupa. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Pagkadilim ng paligid ay kaagad nang kumilos ang mga natitirang sundalo para sagipin ang kanilang major sa kamay ng mga aswang. Hindi naman sila nahirapan sa pagtahak sa kanilang dinaraanan at halatang walang aswang sa paligid dahil wala silang nararamdaman. Tila ba parang sinasadya nilang mapabilis ang pagdating ng mga ito sa kanilang kuta. Kanya-kanya naman silang nagdala ng mga baril na mahahaba. Pagdating nila roon ay nakita nilang kanilang major na maayos namang nakaupo sa isang upuang gawa sa kawayan. Nakangiti ito sa kanila na tila masaya sa kanilang pagdating.
Lalapitan na sana nila ito nang lumabas mula sa kubo ang lalaking aswang na nagligtas ng kanilang buhay. Kanya-kanyang kasana mga baril ang 4 na sundalo, saka itinutok ito sa lalaki. Nginingitian lamang sila nito. Pagkatapos ay nagsilabasan na ang iba pang mga aswang sa kani-kanilang mga kubo. Maligayang pagdating sa aming kuta, mga panauhing pandangal. Ngayon ay kumpleto ng aming kaligayahan. Alam na kaagad ni Lieutenant Jacob ang tinutumbok ng lalaking aswang. Rigor, asawa ko, huwag na nating patagalin ang paghihirap nila. Ipaghiganti na natin ang ating anak. Galit namang sabat ng asawa nito. Magda, kumalma ka lamang muna. Darating tayo dyan mamaya. Pagsaway naman ni Rigor sa muntikang pagsugod ng kanyang asawa. Gaya ng sabi mo, ay hindi kaibigan ang turing mo sa amin. At kaya mo kami iniligtas sa kamay ng mga rebelde, ay para makabayad ka rin ng utang sa pagliligtas namin sa iyo. Ngayon ay maliwanag na sa amin ang lahat. Pagkasabi noon ni Lieutenant Jacob ay kaagad na silang nagpaputok ng barel. Kanya-kanya namang pulasa ng mga aswang. Binabantayan naman ni Sargento ang kinaroroonan ng kanilang major. Ang lahat ng aswang na lalapit dito ay kanyang pinapatamaan sa ulo. Hindi lubos na maisip ni Rigor na madidihado sila sa laban dahil sa mga dekalidad na kalibre ng mga barel na sandata ng mga sundalo. Tuluyan nang nasagip ng pangkat ni Jacob ang kanilang major. Pagkakuha nila rito ay binigyan na rin nila ito ng barel. Mabilis nilang nilisan ang lugar at nang makadistansya sila ay pinasabog nila ang mga kubo. Nagsitalsika naman ang mga aswang na naluray ang mga katawan na tinamaan ng mga granada. Huwag niyo silang patatakasin. Habulin ninyo ang mga sundalo. Sabay na singasing muli ni Rigor at Magda. Ngunit walang magawang laban ang mga aswang at lahat ng nagtatangkang sumugod ay kaagad na nabibistay ng bala ang katawan. Ngunit kahit na anong mangyari ay hindi sila nilulubayan ng mga natitira pang mga aswang. Nalagay naman ang mga ito sa alanganin nang makumpirma nilang paubos na ang kanilang mga bala. Kaunti na lang ang bala ko. Ikaw, Sargento? Tanong ni Jacob kay Melvin. Maski naman kaming lahat, sir, ay kaunti na rin. Kaya bawat bala namin ay hindi namin sinasayang. Sagot naman nito. Milagro na lamang ang sasalba sa atin ngayon na sana dumating sila bago pa tayo maubusan ng bala. Dagdag pa ni Sargento Melvin na hindi makuha ng mga kasamahan ang gustong sabihin. Sinabi naman sa kanila ng Major na kapag nakaligtas sila at nabuhay ay sisiguraduhin niyang tataas ang kanilang ranggo at magbibigyan ng parangal bilang mga bayani ng bansa dahil sa paglipol ng mga ito sa mga kampo ng kadiliman. Laking tuwa at pasasalamat naman ng 4 na sundalo, pero hindi pa oras para magdiwang sila dahil hindi pa sila nakakatiyak na makakaligtas sila sa gubat na yon. Nakita ni Lieutenant Jacob ang aswang na si Rigor na humiwalay sa kanyang mga kasamahang aswang. Napatingin pa ito sa kanya na tila ba sinisinyasan siyang sundan ito sa patutunguhan. Agad namang sumunod ang sundalo na buo ang kanyang loob. Mauna na kayo. Kapag hindi niyo ako mahintay sa lugar kung saan tayo susunduin ng helicopter, ay umalis na kayo. May tatapusin pa akong laban. Paalam ni Lieutenant Jacob sa mga kasama. Hinawakan naman siya sa balikat ni Major sa katinanguan. Nagpatuloy naman ang mga kasama niya sa pagpatay sa mga sumusugod sa kanilang mga aswang. At mula sa may hindi kalayuan ay hinamon ni Rigor si Jacob. Tinanggap naman iyon ng sundalo na gusto na ring tapusin ang kasamaan ng mga ito. Binitawan niya ang kanyang barel at ginamit ang kakaibang punyal na nakuha niya sa mga rebelde ay sinugod niya si Rigor na nasa kaanyuan na bilang isang aswang. Hindi naman umubra ang pagsugod ni Jacob dahil sa napakabilis kumilos ng aswang at hindi niya ito masabayan. At nang si Rigor naman ang sumugod ay walang kahirap-hirap niyang pinagkakalmot si Jacob. Sugatan na ang sundalong bumagsak sa lupa. Ano, Jacob?
Masakit bang mamatay sa kamay ng isang aswang na minsan mong iniligtas ang buhay? Pangaasar ni Rigor sa lieutenant. Tama ka. Masakit para sa akin na ang taong iniligtas ko ay siya ko ring papatayin sa dulo. Nanginginig man ay pilit pa ring tumayo ni Jacob, at nang makatindig itong muli ay hinamon pa niya ang aswang na muling umatake. Napiko naman si Rigor kaya buong lakas niyang sinugod ang sundalo, pero hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Ibinuhos ni Jacob ang buo niyang lakas para ibato ang kakaibang punyal na inasinta ang puso ng lalaking aswang. Nabigla si Rigor sa nangyari, pero agad din siyang nakapag-isip ng gagawin. Alam niyang hindi na niya maiiwasan pa ang punyal na inihagis sa kanya ni Jacob, kaya sinikap na lang niyang mailiis ang punyal na kahit tatama man ito sa kanyang katawan ay hindi naman sa kanyang puso. Ang kaso nga lang ay may laso ng duluhan ng kakaibang punyal na kayang magparalisa ng katawan ng sino mang matamaan nito. Kaya hindi maigalaw ni Rigor ang kanyang sarili at bumagsak siya sa lupa na paralisado. Bumalik na rin sa pagiging normal na tao ang kanyang wangis. Lalapitan na sana siya ni Jacob nang biglang lumabas ang kanyang asawang si Magda mula sa kakahuyan. Mabilis nitong sinugod ang sundalo, ngunit narinig naman ni Rigor ang pamilyar na tunog. Iyon ay walang iba kung hindi ang ilisi ng isang helikopter. At bago pa makapagpakawala ng pag-atake si Magda, ay dumampi na sa kanyang balat ang mga patak ng tubig na may halong asin at bawang na nagmumula sa helikopter. Isinasaboy iyon ng mga nakasakay na sundalo sapagkat nakarating pala sa kanila ang itinawag ni Sargento Melvin tungkol sa mga nakasagupa nilang mga aswang. Kaya ang kinalabasan ay walang nakaligtas na aswang. Lahat sila ay natusta at nasunog. Doon na bumagsak ang katawang lupa ni Jacob, pero bago pa siya mawala ng malay ay narinig pa niya ang sinabi sa kanya ni Rigor. Hindi ka namin niyanggaw. Kaalaman namin sa panggagamot gamit ang mga halamang herbal, kaya napagaling namin kayo. Sumpa ang pagiging isang aswang, Jacob. Kaya hindi ko naatim na gawin sa inyo ang ginawa sa aming pagyanggaw. Salamat at inalis mo na kami sa kadiliman. Paalam, kaibigan. Pagkatapos magpaliwanag ni Rigor ay nagsimula na rin siyang umapoy. At bago pa man tuluyang mawala ng malay si Jacob ay nasabi pa niya ang mga katagang salamat, kaibigan. Nagising siyang nasa loob na ng hospital kasama ang iba pang mga sundalong nakaligtas. At ilang araw lang ang nagdaan ay nakalabas na rin sila doon. Pinarangalan sila ayon sa pangako ng iniligtas nilang major at itinaas din ang kanilang mga ranggo. Nagmistulang alaala ang kanilang mga posisyon sa hirap ng kanilang pinagdaanan na buong akala nila ay hindi na nila malalagpasan pa. Mabuti na lamang at mabuti pa rin sa kanila ang Panginoon at hindi sila nito pinabayaan, at sa tulong na rin ng kanilang iginagalang na lieutenant na ngayon ay isa ng Colonel Jacob Di Magiba